Akala ni Maricar pabigat lang. Isang asawang mukhang yaya na walang klas, walang ambag, at walang karapatang umupo sa hapag ng mga tunay na mayayaman. Pinaguhugas siya ng pinggan na parang katulong. Pinagtatawanan ng suot niyang damit. At sa huli, sa maalikabok na bodega pa siya pinahiga kasama ang anak niyang inuubo sa init at dumi. Bagay naman kayo dito. Pang-iinsulto pa ng biyanan. Ngunit habang niluluha ang mata ni Maricar sa dilim, biglang umalingaw sa labas ang ingay ng hangin. Isang helicopter ang lumapag. At ang tanong, sino ang susunduin nito? At sino ba talaga si Maricar? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento mo. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tahimik ang umaga sa maliit nilang inuupahang bahay. Yung tipong kahit ang tunog ng electric fan ay parang may sariling kwento. Sa kusina nakatali ang buhok ni Maricar. Suot ang lumang pambahay na kupas na sa dami ng laba. May bahid ng harina sa pisngi niya habang minamasa ang dough para sa pandesal na ipapabaon niya mamaya. Simple lamang ang buhay niya ngayon. Walang alahas sa daliri. Walang mamahaling relo. Walang kahit anong bakas na minsan, kaya niyang bumili ng buong bakery kung gugustuhin niya. Sa mesa ay nakahilata lang ang lumang phone at ilang resibo. Kuryente, tubig, upa. Nilalagyan niya ng check at marka. Maingat na parang bawat piso ay may pangalan. Hindi siya nagrereklamo. Hindi siya nagtatampo. Hindi siya maingay. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala siyang pinanggalingan. Sa sala, may lumang framed photo na nakatago sa likod ng bookshelf. Isang larawan ng batang babae sa malaking hardin. May malaking fountain sa background. Nakabistida, may suot na pearl necklace, at may ngiting sanay sa kamera. Si Maricar iyon. At ang hardin, hindi iyon pangkaraniwan. Minsan, bago pa siya maging asawa at nanay, siya ay isang tagapagmana. Isang heiress na may apelidong kayang magpabukas ng pinto ng kahit anong opisina at bangko. Lumaki siya sa loob ng mansyon na may sariling gate, sariling guard, sariling rules. Sa mundo niyang yon, normal ang private driver at imported na pagkain. Normal ang pag-uusap tungkol sa shares, investments, at board meetings. Pero kahit noon pa, hindi siya komportable sa luho. Mas gusto niya ang tahimik. Mas gusto niya ang pagiging totoo. At doon nagsimula ang pinakamapanganib niyang desisyon. Isang desisyong nagdala sa kanya sa buhay na meron siya ngayon. 5 taon na nakalipas, nasa isang corporate charity event si Maricar noon. Nakasuot ng simpleng long dress pero gawa sa telang mas mahal pa sa buwan ng sahod ng karamihan. Sa gilid niya puro business tycoons, politicians at mga anak ng mayayaman. Lahat ay nakangiti. Pero ang mga mata, nagtitimbang. Lahat ay gustong makilala siya, hindi dahil sa pagkatao niya, kundi dahil sa apelido. At doon niya naramdaman ang pagkauhaw sa isang bagay na wala sa yaman. Tunay na pagmamahal. Kaya nang makilala niya si Enzo, isang masipag at pangkaraniwang lalaking nagsisimula pa lang sa kumpanya, natuwa siya. Hindi siya agad nagpakilala bilang Maricar Villamor, ang babaeng may-ari ng mga lupa at kumpanya sa iba't ibang probinsya. Sa halip ay ngumiti siya at sinabi lang, Maricar lang. At nang magtanong si Enzo kung ano ang trabaho niya, ang sagot niya, online selling, maliit lang. Tahimik na tinikman ni Maricar ang isang bagay na matagal niyang hinahanap. Ang pakaramdam na hindi siya kailangang magpanggap na perpekto para tanggapin. Pero sa likod ng bawat tawa nila, may nakatagong pangako si Maricar sa sarili. Gusto kong malaman kung mahal niya ako at hindi yung pera ko. Kaya nang dumating ang araw ng kasal, walang ballroom, walang celebrity guests, walang mga dyaryong may headline. Isang maliit na chapel,
isang kaibigan ni Enzo, isang puting dress na rented, at si Maricar, masayang nakangiti na parang simpleng babae lang na napanalunan ng buhay. Walang nakakaalam, walang nakakahalata, dahil pinili niyang ibaon sa katahimikan ng katotohanang isa siyang babaeng hindi nila kilala. Kung may panahon sa buhay ni Maricar na masasabi niyang, dito ako tunay na masaya, iyon ay ang mga unang buwan nilang mag-asawa ni Enzo. Yung panahon na simple lang ang lahat, pero punong-puno ng lambing. Sa maliit nilang inupahang bahay, kahit manipis ang kutsyon at luma ang mesa, para sa kanya, para silang nakatira sa pinakamagandang lugar sa mundo. Tuwing umaga, nauunang magising si Enzo. Hindi siya maingay gumalaw. Dahan-dahan lang. Parang ayaw niyang istorbohin sa Maricar. Magluluto siya ng itlog, minsan hotdog. Kapag sinuwerte at may extra sa budget. Tapos titimpla siya ng kape na sobrang tamis. Dahil alam niyang ganon ang gusto ng asawa niya. At kapag nagising si Maricar, lagi niya siyang sasalubungin ng, "Good morning, love." Minsan nga natatawa si Maricar kasi kahit simpleng araw lang parang may pa-sweet lagi si Enzo. Kapag umuulan, bubuksan ni Enzo yung payong para samahan siya sa tindahan. Kapag may dalang groceries si Maricar, kukunin ni Enzo lahat kahit 2 plastic lang iyon. "Para saan pa ako? Kung ikaw lang mag-isa." Biro niya minsan. Isang gabi, habang nagbibilang sila ng perang natira matapos bayaran ng upa, napabuntong hininga si Maricar. "Enzo, sorry ha. Ang liit lang na natitira." Imbes na mainis, hinawakan lang ni Enzo ang kamay niya. Mahigpit. Parang pinapangako na hindi niya siya bibitawan. "Maricar," sabi niya at seryoso ang mata. "Kahit anong hirap, basta kasama kayo." Nag-init ang mata ni Maricar noon. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang saya. Sa mundo niya dati na puro pera, ngayon lang siya nakatikim ng ganitong klaseng pagtingin. Yung hindi niya kailangang patunayan kung sino siya. May mga gabing pareho silang nakahiga sa sahig. Nanonood lang sa maliit na TV. Si Maricar, nakasandal sa balikat ni Enzo. May kamay sa buhok niya, hinahaplos ng dahan-dahan. "Love," sabi ni Enzo minsan, "balang araw, ipaparanas ko rin sa'yo yung buhay na deserve mo." Ngumiti lamang si Maricar. Sa isip niya, kung alam mo lang. Pero hindi niya sinabi, dahil mas gusto niyang maramdaman ang pagmamahal na totoo. Yung walang halong pera, walang halong yabang. At sa panahong yon, naniwala siya na habang buhay na ganito sila. Dumating ang blessing na hindi nila inaasahan sa isang ordinaryong araw. Naglalabas si Maricar noon sa banyo, habang si Enzo naman ay nasa sala, nag-aayos ng mga papeles. Paglabas niya, napansin niyang nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa hawak niyang pregnancy test. 2 guhit. Nanlalaki ang mata niya. Parang hindi siya makapaniwala. Napaupo siya sa gilid ng kama, tahimik na umiiyak. Hindi niya alam kung paano sasabihin, pero alam niya ang kailangan. Lumabas siya sa sala, hawak ang test, at may ngiting nanginginig. "Enzo?" tawag niya. Pagtingin ni Enzo ay parang tumigil ang mundo. "Ano yan?" Hindi na nakapagsalita si Maricar. Iniabot lang niya. At sa sobrang bilis, tumayo si Enzo. Parang bata na nanalo sa raffle. "Buntis ka?" Halos pabulong niyang tanong. Tumango naman si Maricar. Biglang yumakap si Enzo ng sobrang higpit. Parang ayaw niya nang bitawan. "Lord, salamat," bulong ni Enzo. Tapos ay humawak siya sa pisngi ni Maricar. "Magiging daddy na ako." Simula noon naging masaya ang bahay nila. Kahit wala silang sobra, parang lagi silang may bago. Tuwing umaga, may dalang prutas si Enzo kahit minsan isa lang. "Para sa baby," sabi niya lagi. Kapag gusto ni Maricar ng pansit sa gabi, kahit sarado na halos lahat,
Lalabas si Enzo at hahanap. Uuwi siyang pawis. May hawak na plastic ng pagkain. Tapos nakangiti na parang hero. Basta huwag ka lang iiyak. Biro pa niya. At nang dumating ang araw ng panganganak, halos mabaliw sa kaba si Enzo. Nasa ospital sila sa public ward. Mainit, maingay, puno ang hallway. Pero si Enzo, hindi umalis sa tabi niya. Love, kaya mo yan. Paulit-ulit niyang sabi habang hawak kamay ni Maricar. Paglabas ng baby, umiiyak si Enzo. Totoong luha. Ang ganda niya. Nanginginig niya ang bulong. Parang ikaw. Pero katapos ng ilang linggo, doon unti-unting nagbago ang lahat. Naging busy si Enzo. Dati pag uwi niya, diretso sa kusina para yakapin si Maricar. Ngayon pag uwi niya, diretso cellphone. Minsan may ka-video call pa siya. Work daw. Dati kinakausap siya ni Maricar tungkol sa araw niya. Ngayon, pagod ako lang ang madalas. At kapag umiiyak ang baby sa gabi, si Maricar na lang bumabangon. Si Enzo tumatalikod lang. Enzo, pahawak naman. Minsan pakiusap ni Maricar habang nanginginig sa pagod. Napabuntong hininga si Enzo. Sandali nga, ang sakit ng ulo ko. Hindi naman siya sumigaw, hindi naman siya nananakit. Pero iba na. Yung tono, ang lamig. At kahit pilit na iniintindi ni Maricar, unti-unti siyang kinain ng takot. Habang kinakarga niya ang baby sa madaling araw, pinapadede habang tahimik ang bahay, napatingin siya sa natutulog na asawa. At sa unang pagkakataon, pumasok sa isip niya ang tanong na ayaw niyang tanungin. Hanggang kailan kami magiging kami? Dumating ang araw na parang dapat ay masaya. Isang hapon, habang pinapatulog ni Maricar ang anak nila sa lumang duyan na binili lang nila sa palengke, biglang bumukas ang pinto. Si Enzo hingal, pawis. Pero ang ngiti parang may dalang sorpresa. Love! Sigaw niya agad. Nagulat si Maricar. Oh, bakit? Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Enzo. Lumapit siya. Hinawakan ng balikat ni Maricar. Tapos, parang bata na excited. Na-promote ako. Nanlaki mata ni Maricar. Ha? Totoo? Oo, sabi ni Enzo. Team lead na ako. May salary increase. May allowances pa. Napangiti si Maricar. Parang may biglang gumaan sa dibdib niya. Sa wakas, may magandang balita. Sa wakas, hindi na puro pagod at kulang. Enzo, congrats! Halos maiyak siya sa tuwa. Tumayo siya para yakapin si Enzo, pero sakto, umiiyak ang baby. Sandali ha, sabi ni Maricar. Kinuha niya ang anak nila at kinarga. Tumingin si Enzo sa baby. Ngumiti rin siya. Pero iba ang ngiting yon. Parang hindi na siya yung dating Enzo na nanginginig sa tuwa. Noong unang beses siyang nakita ang anak nila. Pero binaliwala ni Maricar iyon. Deserve mo yan. Ang sipag-sipag mo. Tumango naman si Enzo. Deserve natin. Noong gabing yon, nagluto si Maricar ng paborito niyang adobo. Kahit simpleng handa lang, ginawa niya ng paraan. Nilinis niya yung mesa, naglagay siya ng kandila kahit paubos na. Nagpabango pa siya konti para ma-feel ni Enzo na espesyal ang araw. Pero habang kumakain sila, si Enzo puro pangarap lang. Bahay, pamilya, simpleng business. Ngayon, puro pangalan ng tao na hindi niya kilala. Si Sir Arman kasi, grabe yun makipag-deal. Yung client namin may share sa ganitong company. Sa meeting kanina, ako yung pinag-present. Ang bilis magsalita ni Enzo. Parang gusto niyang ipakita na iba na siya. Nakikinig si Maricar. Tumatango kahit hindi niya gaanong naiintindihan. Masaya siya para sa asawa niya. Pero may kakaibang bigat sa dibdib niya. Habang nakikita niyang unti-unting nagiging dayuhan ang mundo ni Enzo. Lumipas ang mga linggo at doon nagsimulang magbago si Enzo. Hindi lang sa schedule, pati sa itsura, pati sa panlasa, pati
sa pagkatao. Isang araw, umuwi siya na may dalang paper bag. Ano yan? Tanong ni Maricar. Shoes, sabi ni Enzo sabay labas ang bagong sapatos na mukhang sobrang mahal. Napatingin si Maricar. Grabe, magkano? Kailangan ko to, sagot ni Enzo. Walang emosyong parang normal lang. Hindi na pwede yung luma ko, nakakahiya sa office. Hindi naman tumutol si Maricar, pero nagulat siya sa salita. Nakakahiya. Dati hindi naman ganun si Enzo. Tapos sunod-sunod na. May bagong polo, may branded na belt, may pabango, may relo. Minsan habang dinutupi ni Maricar ang damit ni Enzo, napansin niya na halos wala nang mumurahing damit. Parang lahat bago. Enzo, maingat yung tanong isang gabi. Hindi ba tayo pwedeng mag-ipon muna para sa baby? Biglang tumingala si Enzo sa cellphone niya. Maricar, investment to sa sarili ko para makasabay ako. Makisabay? Sa sino? Sa anong mundo? Hanggang isang Sabado nagbihis sa Maricar para mag-grocery. Simple lamang ang suot niya. Plain dress, tsinelas, nakapulupot ang buhok. Karga niya si baby. Paglabas si Enzo mula sa kwarto, biglang tumigil siya tumingin kay Maricar mula ulo hanggang paa. Parang may nakita siyang hindi niya gusto. Pwede ba? Huminga siya ng malalim, halatang naiirita. Ayusin mo naman ang sarili mo. Nabigla si Maricar. Ha? Yung buhok mo, sabi ni Enzo. At yung damit mo, lagi kang ganyan para kang ewan. Hindi naman nakaimik si Maricar agad. Hindi niya alam kung insulto ba iyon o simpleng comment lang. Enzo, bahay lang naman. Hindi. Hindi. Putol ni Enzo. Kahit bahay, pwede naman maging presentable. Tsaka minsan may bigla ang bisita, nakakahiya. Mas lalo pang bumigat ang dibdib ni Maricar. Bumaba ang tingin niya sa sarili niya. Totoo, simple lang. Pero nanay siya. Pagod siya. Maghapon siyang nag-aalaga ng bata. At bago pa siya makasagot, narinig niya ulit yung may mas masakit. Alam mo, sabi ni Enzo na tumawa ng mahina pero hindi naman funny. Mukha kang yaya ng anak natin. Para namang may humampas sa puso ni Maricar. Napatigil siya. Hindi siya makagalaw. Ang kamay niya na nakakarga sa bata, biglang nanghina. Si baby, nakatingin sa kanya. Walang alam. Pero si Maricar parang gusto niyang umiyak. Hindi niya akalain na manggagaling kay Enzo ang ganong salita. Hindi ito yung Enzo na nagsasabing, kahit anong hirap, basta kasama kayo. Hindi ito yung Enzo na naghahanap ng pansit kahit gabi na. Hindi ito yung Enzo na umiiyak sa ospital. Pero pinili niyang huminga lang ng malalim. Pinili niyang ngumiti kahit masakit. At sa loob-loob niya, pinilit niyang intindihin. Baka naninibago lang siya. Na-promote siya. Bagong mundo. Dapat siguro unawain ko na lang. Kahit unti-unti nang nagbabago at naglumalabo ang lalaking minahal niya. Dumating ang imbitasyon na parang simpleng papel lang. Pero para kay Maricar, mabigat na parang bato. Isang gabi pauwi si Enzo galing trabaho, may dala siyang makintab na envelope. Hindi ito yung ordinaryong sulat na pinapadala sa barangay o billing statement. Makapal, elegant, at may gold na print. Ibinagsak niya sa mesa na parang proud. May party tayo, sabi niya habang nagtatanggal ng sapatos. Napatingin si Maricar. Party? 50th anniversary ni na mama at papa. Sagot ni Enzo, sabay kuha ng tubig sa pitchel. Big event, sa bahay nila. Maraming bisita. Tumango si Maricar, pero biglang nanikip ang dibdib niya. Bahay ng biyenan? Matagal niya nang naririnig ang tungkol sa pamilya ni Enzo. May kaya raw, may mga koneksyon, may pangalan sa probinsya.
Pero never pa niyang naramdaman na welcome siya sa mundo na yon. Lalo na simula nung na-promote si Enzo at unti-unti siyang tinuring na parang sagabal. "Kasama tayo?" Tanong niya na maingat. "Syempre," sagot ni Enzo. Pero wala na yung dating warmth. Parang obligation lang. Andun yung mga relatives, mga ka-business nila papa, mga kaibigan ni mama. So dapat present tayo. Okay, sagot ni Maricar. "Kailan?" "Next week," sagot ni Enzo. "Out of town, sa probinsya." Tahimik si Maricar, pero sa isip niya, nagsimula na ang kaba. Anong susuotin ko? Paano ako kikilos? Paano kung ipahiya na naman ako? Pero sinikap niyang hindi ipakita. Sa halip, ngumiti siya. "Sige, pupunta tayo." Paglipas sa mga araw, naging parang project kay Enzo ang party. Nagpa-laundry siya ng damit, nagpagupit, nagpaayos ng buhok, nag-order ng bagong barong. Lahat ng kilos niya ay parang may pinaghahandaan na malaking stage. Samantalang si Maricar, tahimik lamang sa gilid. Nagtahi siya ng maliit na dress para sa anak nila. Simple pero malinis tingnan. Naghanap siya ng maayos na dress para naman sa sarili niya. Pero sa dami ng gastos ni Enzo, hindi siya makapag-request. Isang araw, habang nagpapakain siya kay baby, biglang sinabi ni Enzo, "Maricar, mauna na ako." Napatigil siya. "Ha? Bakit?" "Para asikasuhin yung mga bisita," sagot ni Enzo. "Alam mo naman sila mama, kailangan nandun ako bago dumating yung mga tao. Tsaka may ipapakilala sa akin si papa." Tayo?" tanong ni Maricar. "Paano kami?" Saglit na tumahimik si Enzo. Matapos ay napatingin siya sa phone niya. "Sumunod na lang kayo. Magbas na lang kayo ni baby." Parang biglang tumigil ang mundo ni Maricar. "Bas?" Ulit niya na parang hindi sure kung tama ang narinig. "Oo," sabi ni Enzo na casual. "Madali lang naman yon. One ride, tapos baba sa terminal. May tricycle naman doon." Nag-init ang mata ni Maricar. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ang dali lang para kay Enzo sabihin na mag-isa na lang siya. "Enzo, malayo yun," mahinang sabi niya. "Tsaka, may anak tayo." "Maricar," binitawan ni Enzo ang pangalan niya na parang napapagod. "Huwag mo kang gawing komplikado. Maaga naman ang bus, kaya mo yan." "Kaya mo yan." Parang lagi na lang ganon. Wala nang sabay tayo, wala nang ako bahala. Si Maricar na lang palagi ang aako. "Kung gusto mo, mag-rent ka ng van," dugtong ni Enzo. "Pero baka mahal, ikaw bahala." Pagkasabi noon, pumasok na siya sa kwarto para mag-impake. Iniwan si Maricar sa sala, hawak ang kutsara at bote ng gatas. Kinagabihan, nakita ni Maricar ang maleta ni Enzo. Kompleto, maayos. May 2 pabango, may blazer pa. Samantalang siya, isang bag lang. Sa harap ng salamin, sinuklay niya ang buhok niya. Pinagmasdan niya ang sarili niya. Maputla, pagod, pero pilit, matibay. Napatingin siya sa anak nila. Mahimbing na tulog. Wala itong alam sa bigat ng mundo ng matatanda. Lumapit si Enzo para magpaalam. "Mauna na ako bukas. Text mo na lang ako pag nasa bus na kayo." Tumango si Maricar. Sige." Halos gusto niyang sabihin, "Bakit ba hindi mo kami isabay? Bakit parang napakadali mong iwan kami?" Pero wala siyang sinabi. Ayaw niyang magmukhang needy. Ayaw niyang magmukhang pabigat. Dahil yon ang tingin sa kanya ng mundo ni Enzo ngayon. Pagkalabas si Enzo, naupo si Maricar sa gilid ng kama. Tahimik, tumulo ang luha niya. Pero pinunasan niya agad. Hindi siya pwedeng umiyak ng malakas. Baka magising ang bata. At bago siya pumikit, niyakap niya ang anak niya at bumulong sa dilim. Parang dasal, parang pagtatapang-tapangan.
Okay lang. Para sa pamilya. Madilim pala ang gising na si Maricar. Tahimik ang bahay, yung tipong rinig mo kahit ang tiktak ng orasan. Sa kusina, maingat siyang nag-empake. Isang maliit na bag lang dala niya. Damit ng anak, diapers, gatas, biskwit, at isang extra t-shirt para sa kanya. Wala nang iba. Hindi niya kayang magdala ng marami. Hindi rin siya sanay magdaman. Kinarga niya ang anak niya na antok pa, nakayakap sa leeg niya. Bawat takbo niya palabas ng bahay ay mabigat. Pero hindi dahil sa bag, kundi dahil sa pakiramdam na para silang mag-ina na mag-isa sa mundo. Pagdating sa terminal, habang mahabang pila agad ang bumungad, may mga taong nagsisigawan, nagmamadali. May mga barker na parang palaging galit. Biyaheng probinsya, sakay na! Habang hawak na Maricar ang anak niya, tumutulong pawis sa batok niya. Hindi pa nga umaandar ang araw pero ang init na agad. Tapos, amoy gasolina, amoy usok, amoy pawis ng mga taong siksikan. Nang makasakay sila, doon niya na-realize kung gaanong kahirap ang magiging biyahe. Punuan, walang espasyo. May lalaki pa sa tabi niya na malapad ang balikat, halos nakadikit na sa kanya. Sa harap ay may batang maingay. Sa likod, may matandang umuubo. At ang upuan niya, puno ng alikabok at parang basang-basa sa init. Pinaupo niya ang anak niya sa kandungan. Sinubukan niyang umite sa bata. Konting tiis lang ha, anak. Bulong niya. Makikita natin si Daddy. Sa isip niya ay parang iyon ang lakas na hinahawakan niya. Kahit masakit, kahit mahirap. Para kay Enzo, para sa pamilya. Umusad ang bus at doon nagsimulang 12 oras na parang walang katapusan. Habang papalayo sila, naging mas malala ang pakiramdam ni Maricar. Una, simpleng hilo lang. Yung tipong iikot ang tiyan mo dahil sa korbada ng kalsada. Ang ingay ng bus, yung tunog ng makina, yung init na parang hinahabol ka. Pinapawisan siya pero nilalamig. Nagpupuna siya ng noo gamit ang panyo na luma. Pero wala na rin halos masipsip dahil basa na. Minsan, nakasandal siya sa bintana. Nakapikit, pinipilit huminga ng maayos. Pero ang anak niya biglang umiyak. Hindi yung iyak na malambing, yung iyak na pagod at iritable. Mainit, siksikan, hindi makahinga. Ano ba yan? Ang ingay naman. Narinig yung bulong ng isang babae sa likod. Napayuko si Maricar. Shhh! Pabulong niya ang pampakalma. Tinanggal niya ang maliit na jacket ng anak niya at pinaypayan. Anak, tiis-tiis lang ha. Pero mas lumakas ang iyak. Lalo lang siyang na-pressure. Ma'am, pakisuyo naman oh. Sabi ng lalaki sa tabi niya. Hindi naman kami makatulog. Parang tinusok ang puso ni Maricar. Gusto niyang mag-sorry. Gusto niyang tumayo at lumipat. Pero wala namang lilipatan. Kaya, pinigilan niya na ang luha. Kinuha niya ang bote ng gatas. Pinasuso sa anak niya. Unti-unting humina ang iyak. Pero kapalit nun, siya naman ang mas nahilo. May ilang oras pa at huminto ang bus sa isang stopover. Pagbaba niya, para siyang lumulutang. Parang hindi niya maramdaman ang paa niya. Sumakit ang ulo niya. Parang may kumakabog sa sintido. Nilingon niya ang paligid. Mga taong kumakain, tumatawa, nagkakwentuhan. Samantalang siya, nakatayo lang. Yakap ang anak niya. Mabigat ang tiyan niya. Pero alam niyang kailangan niyang kumain. Bumili siya ng tinapay at tubig. Yun lang ang kaya. Habang pabalik sa bus, napansin niyang may matandang babae na nakaupo sa isang upuan sa terminal. Nakasalamin, may dalang lumang bag, at halatang pagod. Nakatitig ito kay Maricar. Halika, iha. Tawag nito. Sandali. Nagulat si Maricar pero lumapit siya. Bakit po? Mahinang tanong niya. Ngumiti naman ang matanda at hindi mapanghusga, kundi parang naiintindihan. Ang inat no? Mahirap talagang magbiyahe pag may bata. Tumango si Maricar. Oo nga po.
Tumingin ang matanda sa anak niya. Ang cute, mukhang mabait. Natawa naman ng kaunti si Maricar, pero mabilis din na nawala ang smile niya. At doon, biglang sinabi ng matanda, parang random pero tumama ng malalim. Iha, ang tunay na halaga ng babae, hindi sa suot. Nanlaki ang mata ni Maricar, parang may sumuntok sa dibdib niya. Huwag mong hahayaang maliitin ka ng kahit sino. Dagdag pa ng matanda, lalo na kung hindi nila alam kung anong pinagdaanan mo. Hindi na nakapagsalita si Maricar. Umirap ang luha sa mata niya. Hindi po. Tangka niyang sagot pero naputol. Tumango yung matanda na parang alam na lahat. O sige, sakay ka na. Ingat kayo. Bumalik si Maricar sa bus na mas mabigat ang dibdib. Hindi niya alam bakit, pero parang may kumurot sa katotohanan. Bakit nga ba ako nagtitiis ng ganito? Para kanino? Nang muli silang bumiyahe ay umulan. Hindi sa labas lang, pati sa loob. May tumutulong tubig mula sa kisame. Tumatama sa shoulder ni Maricar. Tinakpan niya ang anak niya gamit ang sariling katawan. Walang kumikibo. Walang tumutulong. At habang nakatingin siya sa bintana sa dilim ng ulan, dahan-dahang tumulo ang luha niya. Tahimik, walang hikbi, walang ingay. Yung luha ng babaeng pagod na, pero ayaw pang bumitaw. At sa loob ng bus na masikip, maingay at mabaho, naupo si Maricar na para bang napakaliit sa mundo, habang ang biyahe parang walang katapusan. Pagkababa ni Maricar sa terminal, parang gusto na lang niyang maupo sa kalsada. Nanginginig ang tuhod niya. Ang anak niya nakasandal sa balikat, pawis na pawis at antok na antok. Ang bag niya parang biglang bumigat. Hindi dahil sa laman, kundi dahil sa pagod na dala ng 12 oras na biyahe. At ngayon, nandito na sila. Kumuha siya ng tricycle, yung tipong luma na at malakas ang tunog ng tambutso. Habang umaandar sila papunta sa bahay ng biyanan, napapatingin si Maricar sa paligid. Tahimik ang lugar, pero halatang may mga mayayaman. Malalaki ang bahay, matataas ang gate, may mga CCTV. Yung iba ay may sariling guardhouse, parang ibang mundo. Pagdating nila sa tapat ng mansyon, napahinto si Maricar. Hindi ito basta bahay. Mansyon talaga. Malawak ang bakuran, may driveway na bato, may malaking fountain sa gitna na may ilaw pa kahit hapon na. May mga ornamental plants na mukhang inaalagaan araw-araw. At yung gate, bakal na itim na may gold design. Dito po ba talaga? Tanong ng driver na halatang nagulat. Tumango si Maricar. Opo. Bumaba siya. Karga-karga ang anak niya, hawak ang bag. Pagtingin niya sa sarili sa salamin ng gate, doon niya napansin kung gaano siyang ka-haggard. Ang buhok niya, gulo-gulo na. Ang damit niya may alikabok at kusot. Ang tsinelas niya, parang nakikiusap na palitan na. Ang pinakamasakit ay ang anak niya. Mainit ang noo na parang nilalagnat. Namumula ang pisngi, nakapikit. Umiiyak na parang pagod na pagod. Anak, konti na lang ha. Bulong ni Maricar. Kahit siya mismo hindi na sure kung kaya pa niya. Lumapit siya sa guardhouse sa gilid ng gate. May guard na naka-uniforme. May hawak na logbook. Tumingin ito kay Maricar mula ulo hanggang paa na parang nag-a-assess kung sino siya. Opo, sabi ng guard. Ako po si Maricar. Mahina niyang sagot. Asawa po ni Enzo. Nandito po ba sila? Hindi naman agad sumagot ang guard. Tiningnan siya ulit. Parang hindi naniniwala. Sandali lang po. Sabi nito tapos kinuha ang radyo. Sir, may dumating po dito sa gate. Sabi po asawa po ni Sir Enzo. May ilang segundo na katahimikan bago may sumagot sa radyo. Hindi malinaw pero may tono na parang wala silang pake. At pagkatapos tumango ang guard. Ma'am, dito po kayo dumaan sa likod. Napatigil si Maricar. Sa likod po? Ulit niya na parang hindi niya narinig ng tama. Opo ma'am, dun po sa service entrance.
Turo ng guard sa maliit na daan sa gilid ng mansyon. Yung daan na halos natatago ng mga halaman at pader. Parang may humila naman sa dibdib ni Maricar. Sa likod? Hindi sa main gate? Hindi sa malaking pinto na may chandelier sa loob? Tiningnan niya ang mansyon. Ang ganda, ang yaman, ang linis. Tapos tiningnan niya ang sarili niya na parang basahan. Wala siyang nagawa kundi ang tumango. Sige po, bulong niya. Dumaan siya sa gilid, karga pa rin ang anak. Habang naglalakad siya sa makipot na daan, naririnig niya ang ingay sa loob. Tawanan, music, mga baso na nagkikiskisan. Parang may party na, pero para siyang multo sa labas. Pagdating niya sa likod, may maliit na pintuan na parang pang-delivery. May maid na lumabas, naka-uniform, naka-hairnet pa. Tumingin yung maid sa kanya na parang hindi rin sure. Opo? Tanong nito. Asawa po ako ni Enzo. Sabi ni Maricar, pilit na magalang. Ngayon lang po kami dumating, nagbus po kami. Napatingin ang maid sa bata. Ay, may bata? Opo, sagot ni Maricar na halatang pagod. Tapos parang biglang nag-ibang ekspresyon ng maid. Hindi siya rude, pero cold. Parang sumusunod lang sa utos. Dito po kayo, sabi nito. Pasok po muna kayo dito. Pinapasok sila sa likod ng hallway. Walang chandelier, walang carpet, plain na tiles lang. May amoy ng kitchen, bawang, mantika at sabon. May narinig siyang mga nagmamadaling paa, mga utos, mga kalderong kumakalansing. Para siyang napunta sa likod ng kwento. Habang naglalakad, may mga staff na napapatingin sa kanya. May iba na ngumisi. May iba naman na nagbulungan. At si Maricar, tahimik lang. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanong. Pero sa loob niya, ramdam niya ang pagkakaiba. Parang may invisible na linya. At siya, nasa maling side. Nakarating sila sa isang maliit na waiting area malapit sa laundry room. May plastic na upuan. May electric fan na mahina ang ikot. May lumang kortina. Dito po muna kayo, sabi ng maid. Tatawag po kami. Tumango si Maricar. Umupo siya at nanginginig ang braso sa pagod. Inayos niya ang anak niya sa kandungan. Pinunasan ng pawis nito. Ilang minuto, 10, 15, walang lumalapit. Walang kumukuha sa kanila. Walang bumabate. Para bang wala silang halaga. Narinig rin niya ang party sa kabila. Parang ang saya-saya ng lahat. Parang lahat, welcome. Pero siya, asawa siya ng anak nila. Nanay ng apo nila. Pero bakit ganito? Pinipigilan ni Maricar ang luha. Ayaw niyang umiyak sa harap ng mga tao dito. Ayaw niyang bigyan sila ng dahilan para lalo siyang maliitin. Pero habang yakap-yakap niya ang anak niya ay biglang umubo ito. Malalim, parang masakit. Napapikit si Maricar. Anak, bulong niya na puno ng takot. At doon niya na-realize ang pinakamasakit na parte. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Pati anak niya, kasama sa hindi welcome. At sa mansyon na punong-puno ng ilaw at saya, si Maricar at ang bata niya. Nandun sa likod, tahimik, pagod at parang hindi parte ng pamilya. Nang sa wakas ay may nagpunta para sunduin si Maricar, akala niya ayun na. Aakayin na sila papasok. Baka may mag-aalala na sa anak niya. Baka may yayakap na at magsasabing, buti nakarating kayo. Pero iba ang nangyari. Isang maid lang ang lumapit. Hindi masungit, pero parang nagmamadali. Parang may checklist lang sa utak niya. Ma'am, dito po, sabi nito. Tumayo si Maricar. Karga ang anak niya na antok at inuubo pa rin. Habang naglalakad sila, dahan-dahang bumukas ang pinto papunta sa main hall. At doon niya unang nasilayan ang totoong mundo ng mga magulang ni Enzo. Parang pelikula. Malalaki ang ilaw, chandelier na kumikislap, mahahabang mesa na may puting tablecloth, at mga bulaklak na parang galing sa hotel. May live band pa sa gilid na tumutugtog ng mga lumang love songs at mga bisita na nakagown, nakasuit, nakangiti na parang sanay na sa ganitong party.
May mga babae na kumikinang ang hikaw. May mga lalaking nag-uusap tungkol sa negosyo habang may hawak na wine glass. Lahat maayos, mabango, malinis. Si Maricar napahinto sandali sa gilid. Biglang mas naging halata ang itsura niya. Simple lamang ang suot niya. Isang plain dress na maayos naman pero hindi pang mayaman. Walang accessories, walang makeup maliban sa pulbos sa pinahid niya sa terminal. Yung buhok niya nakaklip lang at ang anak niya nakasandal sa balikat niya. Pawes na pawes. Hindi siya handa, hindi siya bagay. Habang naglalakad sila sa gilid ng hall, may ilang bisita naman ang napalingon. Una, quick glance lang. Tapos pangalawa, mas matagal. Tapos may mga nagsimulang magbulungan. Narinig ni Maricar ang ilan. Hindi man malinaw lahat pero malinaw ang tono. Ay, dumating na pala. Yan ba yung asawa ni Enzo? Ha? Siya? Nako, mukha namang yaya. Napatigil ang paghinga ni Maricar. Pinilit niyang mag-poker face. Pinilit niyang huwag masaktan. Pero bawat salitang yaya at siya ay parang tinutusok siya. May babae pang dumaan, naka-red gown. May hawak na clutch. Tumingin ito kay Maricar at kumite. Pero hindi ito friendly. Yung ngiting may halong pangmamaliit. Ang cute ng bata, sabi nito. Pero ang tingin ay nasa maraming tsinelas si Maricar. Ikaw ba ang yaya? Natigilan si Maricar. Hindi siya agad nakasagot. Mother po. Mahinang sagot niya. Sagot ng babae. Sabay lakad pala yun na parang wala siyang narinig. Para namang gumuho ang dibdib ni Maricar. Sa gilid ng hall, may isang malaking family table. Nandoon ang magulang ni Enzo. Nakaupo sa gitna ng parang hari at reyna ng event. Nandoon din si Enzo, naka-blazer, mukhang maayos. Nakangiti. Habang may kausap na matandang lalaki. At noong nakita ni Maricar si Enzo, akala niya ilalapit ito. Aakayin siya, kukunin ang anak nila. Pero hindi. Sandaling nagtagpo ang mata nila. Tapos ay umiwas si Enzo. Parang may iniisip. Parang alanganin. Tinamaan si Maricar. Bakit parang nahihiya siya? Humigpit ang yakap niya sa anak niya. Enzo, bulong niya na halos walang boses. Pero hindi siya narinig. O pinili lang na hindi marinig. At bago pa siya makalapit, isang babaeng matangkad ang biglang tumayo mula sa table. Elegant ang suot, ivory dress, pearl earrings, at buhok na parang hindi pinapawisan kahit na mainit. Si Doña Lilia, ang biyenan niya. Nanlamig ang kamay ni Maricar. Lumapit si Doña Lilia, hindi nagmamadali. Para siyang lumalakad sa runway. Tumigil ito sa harap ni Maricar, tiningnan siya mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang isang bagay na binili sa palengke. Tapos napatingin ito sa bata. Yan na ba yung apo ko? Tanong nito na walang lambing. Opo, sagot ni Maricar. Pagod lang po sa biyahe. Hindi pa siya pinatapos. Diyos ko, sabi ng biyanan niya. Kunot ang noo. Bakit ganyan ang itsura ninyo? Ang dumi-dumi ninyong tingnan. Para namang sinampal si Maricar. Emma, long travel po kasi. Lumingon si Doña Lilia sa mga bisita. Parang gusto niyang ipakitang siya ang may kontrol dito. Tapos, binalik niya ang tingin kay Maricar. Makinig ka. Mahina pero matalim niyang sabi. Sa likod na lang kayo kumain. Napatigil si Maricar. Po? Sa likod. Ulit ni Doña Lilia. Mas malinaw na ngayon. Doon, sa kitchen area. Maraming tao dito. Nakakahiya. At sa isang iglap, para bang may nag-snap sa loob ni Maricar. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Tumingin siya sa paligid. May mga bisita na kunyari walang narinig, pero nakikinig. May iba pang nakangisi. May iba pa na nagbubulungan ulit. Grabe. Sa likod pinakain. Bakit ganun? Asawa naman yan na. Mukhang hindi bagay sa table. Humigpit ang panga ni Maricar. Gusto niyang lumaban. Gusto niyang sumagot.
Gusto niyang sigawan ng buong hall at sabihin, "Asawa ko, ina ako, at may karapatan ako dito." Pero sinilip niya ang anak niya. Umuubo na naman ito, mainit ang noo, pagod, gutom, at doon siya natahimik. Kasi sa moment na yon, mas importante ang anak niya kesa sa pride niya. Kaya tumango siya, dahan-dahan. "Opo," mahinang sagot niya. At habang sinusundan niya ang maid papunta sa likod, ramdam niyang bawat takbang niya palayo sa table ay parang lalong lumalalim ang hiya. Parang siya yung pinakamaliit na tao sa mansyon na yon. At sa unang pagkakataon, napaisip si Maricar habang lumuluha ng tahimik. Hanggang kailan ako magtitiis na ganito ang trato sa akin? Sa likod ng mansyon parang ibang event. Habang nasa main hall ang tugtugan, tawanan at halakhakan ng mga bisita. Sa kitchen area naman kung saan dinala si Maricar, puro kalansing ng pinggan, utos ng cook at mabilis na lakad ng mga staff. Nilapag niya ang bag sa tabi ng upuan, tapos pinaupo ang anak niya sa kandungan. Pinunasan niya ng bimpo ang pawis ng bata. "Konting tiis lang ha," bulong niya. "Kakain na rin tayo." May maid na nag-abot ng pagkain. Isang platong kanin at ulam na tila tira sa buffet. Walang dessert, walang juice. Tubig lang na nasa plastic cup. Hindi siya umangal. Hindi siya nagreklamo. Pero sa loob niya, parang may kumikirat na laging tumitibok. Bakit ganito? Asawa siya at hindi katulong. Pero habang pinapakain niya ang anak niya, naririnig niya ang music na biglang lumakas sa main hall. Para bang may dumating na importanteng bisita. May mga palakpakan. Nagkatinginan ng mga maid. "Uy, andito na si Ma'am Celine." Bulong ng isa. "Grabe, ang ganda nun." Sagot ng isa pa. "Tsaka payaman yun, diba?" "Dati daw yung girlfriend ni Sir Enzo." Dagdag ng isa. Sabay kindat. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig ang ulo ni Maricar. Girlfriend? Ex? Hindi niya namalaya na tumigil ang kamay niya sa pagkakain. Napatingin siya sa direksyon. Ng pinto papunta sa main hall, naramdaman niya bigla ang kaba. Yung klase ng kaba na hindi mo alam kung bakit pero alam mo may masamang mangyayari. Hindi nagtagal, parang nakuryente ang buong mansyon. Mas dumami ang ingay, mas dumami ang bulungan. At sa pagitan ng mga staff na nagmamadaling pumabas-pasok, nakita ni Maricar ang anino ng mga taong paparating. Narinig niya ang tinig na pamilyar sa sosyal. "Ma'am Halilia!" Mahabang pagkakasabi. Parang may arte. Parang sanay na sinasalubong. Sumilip si Maricar sa gilid. At doon niya nakita. Isang babae, matangkad, glowing ang skin. Naka-gold gown na halos kumikinang sa liwanag ng chandelier. Naka-high heels. Naka-perfect ang buhok. Ang lipstick, pulang-pula. Yung dating niya parang siya yung mismong bida ng party. Nasa likod niya ang dalawang tao. Assistant ata o staff. May hawak na maliit na bag at coat. Halatang VIP. At habang dumadaan siya, halos lahat napapalingon. May ilan pang bumate. "Celine, you're here. Grabe, ang ganda mo. Miss na miss ka namin." Ngumiti yung babae na parang reyna. Tapos tumawa pa. Mahinhin at classy. Si Celine. Hindi man siya kilala ni Maricar pero ramdam niyang ito yung babae na bagay sa mundong ito. Hindi tulad niya. Hindi katulad ng simpleng dress niya. Hindi katulad ng pagod niyang katawan. Hindi katulad ng tsinelas niyang may alikabok pa. Sa isang iglap, naging malinaw lahat. Kaya pala parang ang daming mata sa kanya kanina. Kaya pala parang may comparison. Ito yung type ng babae na gusto nila para kay Enzo. At parang nabasa ni Maricar ang isip ng buong mansyon. Ito ang bagay? Ikaw? Hindi. Lumunok siya. Pinilit niya magpakatatag. Pero ang dibdib niya ay unti-unting sinasakal ng hiya at takot. Hindi nagtagal dumaan si Celine malapit sa kitchen entrance. Hindi siya pumasok, pero doon siya tumigil. Parang may napansing tao. Nagtagpo ang mata nila ni Maricar. Saglit lang, pero sapat.
Tumingin si Celine kay Maricar mula ulo hanggang paa. Hindi siya nagtanong, hindi siya ngumiti. Parang may instant conclusion na agad siya. Ha, ito pala yung pinalit sa akin. At sa halip na umiwas, bigla siyang ngumiti. Yung ngiting may pa-challenge. Tapos naglakad siya papasok sa main hall. Diretso sa table kung nasaan si Enzo. Si Maricar hindi na nakatiis. Tumayo siya at karga ang anak. Dahan-dahan lumapit sa maliit na siwang ng pinto para makita ang nangyayari sa loob. At doon niya nga nakita ang pinakamasakit na eksena sa buong araw. Si Enzo biglang tumayo. Nagayos ang blazer at ngumiti. Hindi yung pilit na ngiti, hindi yung polite na ngiti, kundi yung ngiti na parang may saya sa mata. Parang proud. Lumapit si Celine kay Enzo na parang wala lang ang lahat. At narinig ni Maricar mismo ang boses niya. Malamig, parang dati pa rin silang close. Hi Enzo, sabi ni Celine, sabay tapik sa braso ng lalaki. Oh, I miss this life. Tumawa pa siya ng konti, parang inside joke nala. At si Enzo, hindi siya umiwas. Hindi siya nagsabi ng may asawa na ako. Hindi siya nag-step back. Sa halip ay yumuko pa siya ng bahagya at sumagot ng pabulong pero nakangiti. Celine, parang may soft spot. Parang biglang bumalik ang dating Enzo. Yung Enzo na hindi niya nararamdaman ngayon. At parang nabasag ang puso ni Maricar sa gitna ng katahimikan ng kitchen. Doon niya nakita ang itsura ni Enzo habang katabi si Celine. Parang mas bumagay, parang mas confident, parang mas in place. Samantalang kapag siyang kasama, parang laging mali. Parang laging may kulang. Biglang tumawa si Celine. Tapos, hinawakan ang braso ni Enzo ng mas patagal kesa dapat. Tapos, lumingon siya sa paligid. Parang proud din na kasama siya ulit sa pamilya. At sa puntong yon, si Maricar nakatayo sa pinto. Hawak ang anak na lang inuubo, na parang invisible. Hindi man lang lumingon si Enzo sa kanya. Hindi man lang siya pinakilala. Hindi man lang siya pinansin. At doon dahan-dahang kumulo ang dugo ni Maricar. Hindi sa galit lang, kundi sa sakit na sobrang tagal niyang nalunok. Habang nakatingin siya sa kanila, may isang tanong na paulit-ulit sa isip niya. Ako ba talagang pinili niya? O ako lang nandyan nung wala pa siya sa mundong ito? Hindi na bumalik si Maricar sa mesa sa likod. Hindi na siya makakain. Hindi na rin niya alam kung anong dapat mararamdaman. Bumalik na rin siya sa gilid ng main hall, sa parte kung saan may pader na pwede niyang sandalan. Doon siya tumayo, parang nagmamasid lang. Pero ang totoo, tinatago lang niya ang sakit. Parang kung iiyak siya ngayon, hindi na siya titigil. Kinarga niya ang anak niyang si Mika. Tinawag niyang Mika sa sarili para may lambing. Habang pinapahid ang pawis sa noon nito, ramdam niyang mainit pa rin. Anak, okay ka lang? Bulong niya. Umuubo ang bata at kumikirot ang dibdib ni Maricar tuwing maririnig niya iyon. Sa kabilang banda, si Enzo ay nandoon pa rin, nakikipag-usap sa mga bisita. Tumatawa, parang walang nangyayari. Minsan napapalingon siya sa direksyon ni Maricar, pero mabilis ding umiiwas. Parang ayaw niyang mabuking na may iniwang pamilya sa gilid. At habang nakatayo si Maricar, biglang may lumapit na maliit na bata. Mga 6 years old siguro. Ang suot ay tuxedo. May hawak na laruan, isang maliit na toy car na may ilaw. Napatingin si Mika sa laruan. Para siyang nabuhay bigla. Tumigil ang pag-ubo. Napangiti, inabot niya ang kamay. Car? Mahinang sabi ni Mika. Ngumiti yung bata. Oh, gusto mo? Tumango si Mika. Sandaling gumaan ang pakiramdam ni Maricar. Buti naman may bata rin dito na mabait. Naisip niya. Binaba niya si Mika para makaupo sa carpet malapit sa haligi. Pinaupo niya ito at hinayaan niyang hawakan ng toy car. Napatawa naman si Mika ng kaunti. Yung tawang maliit pero sobrang precious para kay Maricar. Good job anak, bulong niya. Pero hindi nagtagal, parang may sumulpot na bagyo. Isang babaeng teenager siguro, mga 15 or 16 na nakasuot ng shiny dress.
Lumapit na parang galit. Sa likod niya ay may 2 bata pa na halatang relatives. "Hoy!" Sigaw ng teenager. Nagulat si Maricar. Napalingon si Mika. Natakot bigla. "Bakit mo pinapahawak yan sa kanya?" Singhal ng teenager na batang may-ari ng laruan. Nagkibit balikat yung bata. Gusto niya eh. Hindi na nagdalawang isip yung teenager. Lumapit siya kay Mika at inagaw yung laruan sa kamay ng bata. "Ay!" Napasigaw si Mika. Lumingon naman si Maricar. Mabilis na tumayo. "Miss, sandali!" Sabi ni Maricar. Pero hindi siya pinansin ng teenager. Tiningnan niya si Maricar mula ulo hanggang paa na parang dugyot. "Bakit dito pinapaupo yung batang yan?" Sabi niya ng malakas. Enough para marinig ng mga tao sa paligid. "Ang dumi!" Natigilan si Maricar. "Pasensya na, sandali lang naman." Pero si Mika biglang umiyak. Yung iyak niya hindi yung iyak na pabebe. Yung iyak na punong-puno ng pagod, sakit ng katawan at disappointment. Iyak na parang sinasabing, "Mama, gusto ko nang umuwi." At dahil echo ang hall, rinig agad ng lahat. May ilang bisita na napalingon. May ibang nagtaas ng kilay. May ibang umisi. Parang entertainment para sa kanila. Ang ingay naman, bulong ng isang babae. "Hindi ba nila kayang patahimikin yan?" Sabi naman ng isa pa. Humigpit ang dibdib ni Maricar. Kinuha niya agad si Mika. Kinarga ulit. "Shh, anak, shh." Nanginginig yung bulong habang pinapadede ng tubig. Pero mas lumakas ang iyak. Ubo ng ubo. At sa eksaktong sandaling yon, lumapit ang binan niya. Si Doña Lilia. Kasama ang isang matandang babae na mukhang mas matapang pa. Ang lola ni Enzo. Yung lola na halatang siyang pinakamatanda, pinakamasusunod at pinakamay karapatan. Manghusga sa lahat. Tumingin ang lola kay Mika na umiiyak. Tapos tumingin kay Maricar na parang napaka-inconvenient na lang dalawa. "Diyos ko," sabi ng lola na malakas ang boses. "Ang arte." Natigilan si Maricar. "Po? Ang arte ng anak mo?" Ulit ng lola na mas malakas pa. Iyak na iyak, wala namang dahilan. "Pasensya na po." Mabilis sasabi ni Maricar. "Pagod po kasi sa biyahe at hindi naman siya pinatapos." "Hindi mo ba matuturuan ang anak mo?" Singal ng lola. "Bata pa lang, ganyan na. Lumaking ang spoiled." Parang may sumabog sa dibdib ni Maricar. Spoiled? Kung alam lang nito na halos wala silang tulog sa bus. Kung alam lang nito na ang anak niya ay nilalagnat. Kung alam lang nito na ang anak niya halos hindi kumain buong araw. Pero ang lumalabas sa bibig niya, "Pasensya na po," mahina. Tapos napatingin siya kay Enzo. Nasa di kalayuan si Enzo. Kita niya ang nangyayari. Naririnig niya. At anong ginawa niya? Wala. Hindi siya lumapit. Hindi niya kinuha ang anak nila. Hindi niya pinatigil ang lola. Hindi niya pinagtanggol si Maricar. Parang okay lang sa kanya. At doon sa loob ni Maricar, may biglang pumutok. Hindi yung galit na sisigaw siya, kundi yung galit na tahimik. Yung galit na kapag naramdaman mo, alam mo hindi ka nababalik sa dati. Ramdam niyang nanginginig ang kamay niya. Gusto niyang sabihin, "Lola, huwag mong bastusin yung anak ko. Hindi siya arte. May sakit siya. At ikaw, Enzo, bakit mo kami hinahayaang ganito?" Pero pinigilan niya. Mahigpit niyang kinarga si Mika na umiiyak pa rin. Pinunasan niya ang luha nito, pati luha niya na gustong tumulo. Ngumiti siya ng pilit sa lola. "Opo, pasensya na po." Pero sa loob niya may boses na sumisigaw. "Tama na." At habang hawak niya ang anak niya, unti-unti nang nawawala ang takot at napapalitan ng isang bagay na mas delikado, pagpapasya. Hindi pa rin huminto ang pag-iyak ni Mika. Sa bawat ikbe ng anak niya, mas humihigpit ang dibdib ni Maricar. Ramdam niya yung tingin ng mga tao sa paligid. Yung tingin na parang sila ang may kasalanan kung bakit nasira
ang perfect na party. Lumayo siya ng kaunti, papunta sa gilid ng hall. Pinaupo niya si Mika sa isang upuan sa may pader. Tapos, nilabas niya ang biskwit sa bag at pinilit pakainin. Anak, kain tayo konti ha? Pakiusap niya para gumaan ang pakaramdam mo. Pero umiiyak pa rin ang bata. Iniinda ang lalamunan. Inuubo. At bago pa man makapagpahinga si Maricar, narinig niya ulit ang tapak ng heels papalapit. Pagtingin niya, si Lola na naman. Kasama na ngayon si Doña Lilia at ilang babae na mukhang relatives. Mga tiyahin, mga pinsan, lahat may kanya-kanyang ngiting mapanlait. Parang tribunal. Umayos ng tayo si Maricar, karga ulit ang anak niya. Lola, mahina niyang bate. Hindi naman siya pinansin ng matanda. Tumingin ito kay Maricar na parang may nakikita siyang basura sa daan. Alam mo, biglang sabi ni Lola ng malakas, kaya lumalaki ang ulo ng mga babae ngayon kasi inaasa lahat sa lalaki. Nanlamig si Maricar. Hindi niya pa naiintindihan pero alam niyang siya ang pinapatamaan. Pinapalaman ka lang ng anak ko, sigaw ni Lola. Halos ipahiya siya sa harap ng mga bisita. Parang may dumagundong sa tenga ni Maricar. Napatingin siya sa paligid. May mga tumigil sa pag-uusap. Nakikinig. Yung iba nagkukunwaring busy pero halatang nakikimarites. Lola, nanginginig ang boses ni Maricar. Hindi po. Hindi ano? Putol ni Lola. Ano bang ambag mo dito? Anak ko nagpapaaral kay Enzo. Anak ko nagpapakahirap. Tapos ikaw, sumulpot ka na lang? Biglang sumingit si Doña Lilia. Malamig ang tono. Ma, huwag na po maingay. Pero hindi niya pinapatigil si Lola. Parang gusto pa niya. Magtrabaho ka na. Sigaw ulit ng matanda. Hindi yung puro lang kaartehan. Puro baby. Puro drama. Napasinghap si Maricar. Ramdam niyang umiinit ang mata niya. Pero pinipigilan niya. Ayaw niyang umiyak dito. Ayaw niyang bigyan sila ng satisfaction. Pero si Mika, lalo pang umiiyak sa lakas ng boses ng Lola. Kita mo? Sabi ni Lola sabay turo sa bata. Yan ang resulta ng mga nanay na walang disiplina. Puro lambeng, walang turo. At bigla niyang tiningnan si Maricar ng mas matalim. Walang silbi ang babaeng ganyan. Parang binasag ang puso ni Maricar. Walang silbi. Yung nagbubuhat ng anak, kahit walang tulog. Yung nagbabiyahe ng 12 oras para lang makapunta. Yung nananatiling tahimik kahit ginagago ka na. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin lahat. Pero bago pa siya makasagot, may biglang sumulpot sa gilid. Isang couple na halatang VIP din sa party. Isang lalaki na mukhang ka-age lang ni Enzo, pero mas formal lang dating. Nakasuit at mukhang mayaman. Kasama ang asawa, maganda, elegant, parang artista. Naka-gown, may diamond necklace, at naka-high heels na parang sanay sa ganitong lugar. Ah, ayan, biglang sabi ni Doña Lilia, parang biglang naging sweet. Si Carlo, halika dito. Si Carlo ay kapatid ni Enzo, brother-in-law ni Maricar. Lumapit ang couple, ngumingiti, pero yung ngiting polite lang. Ma, bati ni Carlo. Ma, happy anniversary po. Sabi ng asawa nitong si Tanya. Napangiti naman si Doña Lilia ng todo. Parang proud na proud. Mga bisita, sabi niya sa mga tao sa paligid. Kilalanin niyo nga pala. Ito yung panganay kong si Carlo and this is Tanya, wife niya. Tingnan niyo naman, ito ang babaeng may class. May dienyo, may class. At alam ni Maricar kung kanino pinapatama. Si Tanya, tuloy ni Doña Lilia. Graduate ng top school sa Manila. May sariling boutique, marunong humarap sa tao. Alam ang asal. Tapos ay ngumiti siya kay Maricar na parang nananadya. Hindi tulad ng iba dyan. Tahimik ang crowd. May ibang umiti, may ibang tumawa ng mahina. Yung iba kunyari walang narinig pero halatang kinikilig sa dama.
Si Maricar, parang nasusunog sa hiya. Si Tanya tumingin kay Maricar mula ulo hanggang paa. Saglit siyang ngumiti. Pero yung ngiting parang may piti. Ay, sabi ni Tanya na soft voice. Ikaw pala si Maricar? Opo. Sagot ni Maricar, pinipilit maging matatag. Ang cute ng baby, sabi ni Tanya. Pero hindi naman lumapit para tulungan. Ganyan talaga pag first time mom. Medyo nahihirapan. Napakagat si Maricar sa labi. Medyo nahihirapan? Kung alam lang nila. At doon narinig ni Maricar ang isang bulong mula sa isa sa mga tiyahin. Hindi niya sinasadya. Pero malinaw. Yan ang sinasabi ko. Yan yung pinakasalan ni Enzo. Hindi bagay. Noon pa namin yung pinag-uusapan. Sumunod pa ang isa. 'Di ba? Sabi ko na, mukhang pera lang naman yan. At isa pa, basta maayos sanang buhay ni Enzo kung si Celine na lang pinakasalan niya. Parang may bumagsak sa sikmura ni Maricar. Noon pa. Ibig sabihin, matagal na siyang pinag-uusapan. Matagal na siyang kinukutya. Matagal na siyang hinusgahan. Hindi lang ngayon. Hindi lang dahil sa suot niya, kundi dahil ayaw nila sa kanya ever since. At si Enzo? Nasaan si Enzo noong una pa lang? Bakit hindi niya sinabi? Bakit pinabayaan niya? Umikot ang tingin ni Maricar sa hall. Nakita niya si Enzo sa di kalayuan. Nakikipag-usap pa rin. Nakangiti, parang ang sarap ng buhay. At sa unang pagkakataon na pagtanto ni Maricar, ang masakit na totoo. Hindi siya welcome sa pamilyang ito. At baka kahit sa puso ni Enzo ngayon, hinigpitan niya ang yakap sa anak niya. Umuubo pa rin si Mika. Nanginginig na sa pagod. At sa gitna ng ingay ng party, naglakas loob si Maricar huminga ng malalim. Tahimik siyang tumalikod sa kanila. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagwala. Pero bawat hakbang niya palayo, parang unti-unting may nabubuong desisyon sa loob niya. Kung ganito sila, hanggang dito na lang. Sa oras na yon, gusto na lang sana ni Maricar na umuwi. Wala na siyang pake kung masabihan siyang bastos o walang respeto. Wala na rin siyang pake kung magalit si Enzo. Ang gusto niya lang ay ilayo ang anak niya sa lugar na ito. Pero hindi ganong kadali. Dahil dito, kahit asawa siya, parang wala siyang karapatan. At sa mansyon na punong-puno ng ilaw at tao, si Maricar ay parang anino lang na pwedeng utusan. Pagbalik niya sa likod, sa kitchen area, sinubukan niyang patahimikin si Mika. Pinaupo niya ang bata sa isang plastic chair. Binuksan niya ulit ang bag at kinuha ang maliit na gamot na dala niya. Yung pang-ubo. Anak, inom tayo ha? Pakiusap niya. Umiiyak pa rin si Mika. Pero sumunod naman. Pagkatapos uminom, bahagyang humina ang iyak. Pero halata pa rin ang pagod at init. Habang inaayos ni Maricar yung bag, biglang may boses na sumigaw mula sa kusina. Hoy! Ikaw! Napalingon si Maricar. Isang matabang babae na mukhang head maid o manager ng kitchen staff ang nakatayo. Naka-cross arms. Galit ang mukha. Ako po? Tanong ni Maricar. Oo, ikaw, sabi ng babae. Yung mga plato sa labas, ang dami. Tulungan mo nga kami dito. Natigilan si Maricar. Po? Para hindi niya maintindihan. Huwag ka nang magpo. Iritableng sabi ng babae. Andyan ka lang naman. Wala ka namang ginagawa. Doon ka sa lababo. Hugasan mo yan. Parang nabulunan si Maricar. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin, hindi ako staff. Asawa ko ni Enzo. Pero pagtingin niya kay Mika, nakasandal at inuubo. Alam niyang kailangan niyang manatiling kalmado. Ayaw niyang madagdagan pa ang gulo. Sige po. Mahina niyang sagot. Tumayo siya, iniwan si Mika sa upuan. Pero hawak-hawak niya pa rin ang mata ng bata. Anak, dito ka lang ha? Mommy lang sandali. Bulong niya. Lumapit siya sa lababo. At doon niya nakita ang dami ng hugasin, mga plato,
Mga baso, kutsara, tinidor, mga tray na may natirang sauce. May mga mamantikang kaldero. Parang resto, parang catering. Tumulo ang pawis ni Maricar habang nagsimula siyang maghugas. Binigyan siya ng apron na hindi naman sakto sa kanya, pero sinuot niya. Nakatali pa rin ang buhok niya ng maayos, pero halatang pagod. Habang naghuhugas siya, naramdaman niya na may ibang staff na tinitingnan siya. May iba na bumubulong. May iba na umiiling. At sa bawat patak ng tubig sa kamay niya, parang mas lalong bumababa ang tingin niya sa sarili. Ganito na ba talaga? Asawa siya, pero parang katulong. Habang nagbabanlaw siya ng mga baso, may biglang dumaan sa likod niya. Ang tunog ng heels na malakas sa tiles. Nang lumingon siya, si Celine, yung ex. Dumadaan ito sa likod kasama ang dalawang babae. Siguro mga kaibigan o relatives. Lahat nakaglam. Halatang galing sa main hall kasi mabango at fresh sila. Napahinto si Celine na makita si Maricar. Saglit lang, pero kitang-kita ni Maricar yung reaksyon. Yung tingin na parang nanalo. Yung ngiti na parang may satisfaction. OMG! Sabi ni Celine na hindi malang binababaan ang boses niya. Siya ba yun? Yung isang babae tumawa. Oo ata, asawa ni Enzo. Tumingin si Celine kay Maricar. Tapos tumingin sa lababo, sa mga plato, sa apron. Grabe, sabi niya na parang naaawa kunwari. Kung ako yan, di ko yan papayagan. Tumama sa tenga ni Maricar ang bawat salita. Kung ako yan. Parang sinasabi niyang, kung ako ang asawa, hindi ako magpapakababa ng ganito. Parang sinasabi niyang, kaya ako ang bagay. Napakagat si Maricar sa labi. Patuloy lang siyang naghuhugas kahit nanginginig na ang kamay niya. At sa hindi kalayuan, sa bukas sa pinto ng kusina, nakita niya si Enzo. Nakatayo lang, nanonood. Hindi siya lumapit. Hindi niya sinasabing, tama na. Hindi niya sinasabing, asawa ko yan. Hindi niya sinasabing, huwag niyong utusan. Wala. Tahimik lang siya, parang wala lang sa kanya. At doon mas masakit kesa sa lahat ng pang-iinsulto. Yung realization na hindi lang pamilya niya ang nanlalait. Pati ang asawa niyang dapat sumalo sa kanya, hinayaan siyang masaktan. Lumapit si Celine sa pinto kung nasaan si Enzo. At para bang nagbibiro pa. Enzo? Tawag niya na sweet ang boses. Ayun ba yung bagong setup niyo? Wife mo na yung tagahugas? May halong tawa. May halong lait. At si Enzo, hindi siya sumagot ng maayos. Hindi niya kinontra. Hindi niya sinabing, huwag kang ganyan. Ang ginawa lang niya, isang maliit na ngiti. Pilit, pero present. At para kay Maricar, sapat na yon para masira ang natitirang pagtitiis niya. Parang binuksan ng ngiting yon ang pintuan ng katotohanan. Pinapahiya na siya at hinahayaan ni Enzo. Hindi dahil hindi niya napapansin kundi dahil hindi niya pinipigilan. Nag-init ang mata ni Maricar pero hindi siya umiyak. Hindi pa. Pinagpatuloy niya ang paghuhugas. Parang robot. Pero sa loob niya may binubuo ng plano ang puso niya. Hindi revenge agad. Hindi sigaw. Kundi isang desisyong matagal nang hinihintay. Hindi niya hahayaang lumaki ang anak niya sa ganitong klaseng buhay. Sa likod ng mansyon, sa harap ng mga hugasin, sa gitna ng lahat ng mga matang mapangmata, naramdaman ni Maricar ang pinakamabigat na betrayal. At mas masakit pa dahil ang nagtulak nito ay ang lalaking minahal niya. Lumalim na ang gabi sa mansyon. Sa main hall, naroon rin ang tugtugan. May mga bisitang lasing na sa saya. May tumatawa ng malakas. May sumasayaw kahit medyo sentonado na ang banda. Ang iba naman nasa mesa pa rin. Nag-uusap tungkol sa negosyo at chismis na parang walang katapusan. Pero si Maricar,
Matagal nang naubos. Pagod na ang katawan niya. Pagod na ang isip niya. At ang mas masakit, pagod na rin ang puso niya. Karga niya si Mika, halos tulog na pero inuubo pa rin. Mainit ang katawan ng bata at parang hirap huminga. Ramdam ni Maricar ang lagkit ng pawis sa leeg ng anak niya. Bawat ubo nito, parang may humahampas sa dibdib niya. Lumapit siya kay Enzo sa gilid ng hall. Sa wakas, naglakas loob. Enzo, mahina niyang tawag. Tumingin naman si Enzo pero ang mata niya ay parang iritable. Parang naputol siya sa mas importanteng bagay. Ano? Tanong niya. May lagnat si Mika. Sabi ni Maricar. Pilit kalmado kahit nanginginig ang boses. Pwede ba tayo? Maricar. Putol na Enzo sabay tingin sa paligid. Parang natatakot na marinig ng iba. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Hindi naman naka-imek si Maricar. Wala namang eksena. Sabi niya na halos pabulong. May sakit ang anak natin. Napabuntong hininga si Enzo. Mamaya na. Huwag ngayon. Maraming tao. At bumaling ulit siya sa kausap niya. Parang wala lang. Parang hindi niya anak. Napatigil si Maricar at para siyang sinuntok ng katotohanan. Hindi na siya humingi ng kahit ano. Tumalikod na lang siya, dahan-dahan, habang pilit pinipigilan ng luha. Kung hindi siya aasikasuhin ni Enzo, siya na lang. Bandang 11:00 na ng gabi, unti-unti nang nawawala ang mga bisita. May mga nagpaalam, may mga hinihintay na driver, may mga bumabagsak na sa sofa sa sobrang pagod. Si Doña Lilia abala pa rin, pero halatang gusto na ring matapos ang araw. Si Maricar nasa gilid lang, hawak ang anak na halos hindi na makaupo sa sariling pagod. At sakto, lumapit ang isang maid. Ma'am, sabi nito. Tara po. Napatingin si Maricar. Saan po? Sa tutulugan niyo. Sagot naman ng maid na parang neutral lang. Nakahinga ng kaunti si Maricar. Sa wakas, makakahiga na rin sila. Makakapagpahinga na sila ni Mika. Makakainom sila ng gamot ng maayos. Salamat. Mahina niyang sabi at sumunod. Pero habang palayo sila sa main hall, napansin ni Maricar na hindi naman sila papunta sa bahagi ng mansyon na may carpet at ilaw. Hindi sila papunta sa taas kung nasaan ang mga kwarto. Hindi rin sa guest room sa may sariling banyo. Papunta sila sa likod. Mas lalo pang likod. Dumaan sila sa isang mahabang hallway na dim ang ilaw. Then pababa sa maliit na hagdan. Tapos sa may pinto na metal. Pagbukas ng pinto, tumambad ang lugar na parang storage. Amoy lumang kahoy, amoy alikabok, amoy karton na nabasa. May mga kahon na nakasalansan, may mga lumang kortina, may sira-sirang upuan, may mga sirang electric fan, at sa isang sulok, may maliit na foam na parang pang-extra. Yun na. Yun ang tutulugan nila. Napatigil si Maricar. Dito po? Tanong niya. Halos hindi makapaniwala. Opo, ma'am. Sagot naman ng maid. Parang walang emosyon. Iyan po ang available. Available? Gusto niyang matawa. Pero wala siyang lakas. Mainit ang hangin. Parang walang ventilation. Tapos ang sahig, malikabok talaga. Naramdaman niyang dumidikit sa paa niya ang dumi. Si Mika, biglang umubo ng malalim. Sumakit ang dibdib ni Maricar. Ma'am, pwede po bang? Nanginginig yung tanong. May baby po kasi. Mainit ho dito tsaka maalikabok. Hindi pa siya tapos magsalita nang may boses na biglang sumingit mula sa pinto. Anong problema? Pagtingin niya ay si Lola. May hawak na pamaypay at nakaayos pa rin kahit gabi na. At halatang bad mood na. Lola, mahina niyang bate. Tiningnan siya ni Lola mula ulo hanggang paa. Tapos ay tumingin sa bodega. Ayun naman pala, sabi nito. May tutulugan kayo. Pero po kasi, may sakit po yung bata. Pakiusap ni Maricar. Baka po lumala ang ubo niya dito.
Nagtaas naman ng kilay ang lola. Ang arte. Bagay naman kayo dyan ah. Parang may kutsilyong bumaon sa puso ni Maricar. Bagay. Parang sinabi nilang, dito kayo nararapat. Dito kayo nababagay. Hindi kayo pang main house. Hindi kayo pang table. Hindi kayo pang family. Bodega lang. Maid's room lang. Tumigil naman ang maid. Halatang awkward. Tapos umalis na rin kaagad. Iniwan sila ni Lola na may malamig na tingin bago tuluyang nagsara ang pinto. At naiwan si Maricar sa madilim na silid. Dahan-dahan niyang nilapag si Mika sa foam. Nilabas niya ang maliit na kumot. Pinunasan ng sahig gamit ang panyo. Kahit alam niyang hindi mawawala ang alikabok. Anak, bulong niya. Nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang noon ng bata. Please, huwag kang lalala. Mas lalo pang umubo si Mika. Nataranta si Maricar. Nilabas niya ang gamot. Tinampla niya sa maliit na bote ng tubig. Pinainom niya. Pero ang bata, naggagag. Parang nahihirapang huminga. Diyos ko, bulong niya na halos maiyak. Ano ba to? Naglakad siya sa loob ng bodega. Naghahanap ng kahit electric fan man lang. Nakakita siya ng lumang stand fan sa gilid. Sinubukan niyang isaksak. Pero walang kuryente. Madilim. Mainit. Nakakulong. At sa isang sulok, habang naghahalongkat siya ng lumang kumot o kahit karton man lang na pwedeng gawing sapin, may nakita siyang bagay na nagpahinto sa kanya. Isang lumang chest. Kalawangin na ang bakal na lock. May alikabok sa ibabaw. Parang matagal nang hindi nabubuksan. May label. Luma na pero mababasa pa rin. At ang mabasa ni Maricar, parang tumigil ang tibok ng puso niya. Maricar V. Napaatras siya. Huh? Bulong niya na hindi makapaniwala. Bakit may kahon dito? At bakit may pangalan niya? Bakit may gamit na parang sa kanya? Sa gitna ng init at takot, sa loob ng bodega na parang parusa, may biglang pumasok sa isip niya. Hindi aksidente ang lahat ng to. May koneksyon ang mansyon na to sa kanya. At hindi pa nila alam kung gaanong kalaki ang pagkakamali nila. Tahimik ang bodega, pero parang sumisigaw ang dibdib ni Maricar. Mainit, mabigat ang hangin. Para kang sinasakal sa alikabok. Sa sulok naroon ang anak niyang si Mika. Nakahiga sa foam, nanginginig habang inuubo-ubo. Pawis na pawis. Umiiyak minsan pero wala nang lakas sumagulgol. Shh, anak. Bulong ni Maricar habang pinupunasan ang noon nito. Mommy's here. Pero sa loob-loob niya, halos mabaliw na siya sa takot. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kamay niya habang sinisilip ang paligid. Yung pintuan, nakasara. Walang bentana. Walang kahit anong paraan para makalanghap ng sariwang hangin. Parang kulungan. Yung lumang chest na may pangalan na Maricar V, paulit-ulit niyang tinititigan niyon. Parang takot siyang hawakan. Parang kapag hinawakan niya, sasabog ang katotohanan. Dahan-dahan siyang lumapit. Hinaplos niya ang alikabok sa ibabaw. Ramdam niya ang kalawang sa lock. Bakit may ganito dito? Bulong niya. Gusto niyang buksan. Gusto niyang alamin. Pero mas nauna ang anak niya. Mas mahalaga si Mika ngayon. Umubo ulit ang bata. Yung ubo na parang may plema. Yung ubo na halatang nahihirapan siyang huminga. At doon na tuluyang naputol ang pasensya ni Maricar. Hindi na siya pwedeng manahimik. Hindi na siya pwedeng magpakatatag lang habang pinapatay nila siya sa hiya at pagod. Lumingon siya sa pinto. Parang may narinig na yabag sa labas. Pero wala. Tahimik pa rin. Mukhang tulog na ang mansyon. 1 a.m. Tiningnan niya ang oras sa phone niya. Mababa na ang battery. Nanginginig ang daliri niya habang binubuksan ang contacts. May isang number doon na matagal niya nang hindi tinatawagan. Isang contact na pinili niyang hindi gamitin hanggang ngayon. Attorney Sandoval / Executive Assistant. Napatigil siya at lumunok. Parang may dalawang Maricar sa loob niya ngayon.
Yung simpleng nanay na gustong magtiis para sa pamilya. At yung tunay na siya, ang babaeng may kapangyarihang tapusin ang lahat ng ito sa isang tawag lang. Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ulit si Mika. Namumulang pisngi, pawis na pawis. At doon parang may pumutok sa loob niya. Enough. Pinindot niya ang call. Isang ring pa lang may sumagot na kaagad. Ma'am? Mabilis na boses ng lalaki at halatang gising. Halatang alert. Ma'am Maricar, is everything okay? Manikip ang dibdib ni Maricar sa pagbitiw ng pangalan niya. Ma'am Maricar? Parang biglang bumalik ang totoo. Pinababa niya ang boses. Ayaw niyang marinig ng iba. Pakisundo kami. Nanahimik ang kabilang ninya. Parang hindi agad nakapaniwala. Ma'am, ngayon na po? Oo. Malabig ang tono ni Maricar kahit nanginginig ang kamay niya. Now. Ma'am, huminga ng malalim ang lalaki. Sure po ba kayo? Saglit na kumislot ang labi ni Maricar. Parang gusto niyang umiyak, pero pinipigil niya. Yes, sabi niya. Malinaw, mabigat. Enough. Mabilis na sumagot ang lalaki. Understood, ma'am. Stay where you are. May security team po. ETA, less than 30 minutes. Pinatay ni Maricar ang tawag. Nanahimik siya, ilang segundo. Tapos ay parang biglang lumabas ang lahat ng bigat sa dibdib niya. Hindi siya umiyak ng malakas. Pero may tumulong luha sa pisngi niya. Tahimik, pero matapang. Kasi this time, hindi na luha ng pagtitiis yun. Luha iyon ng pagpapasya. Lumipas ang halos 20 minuto. Tahimik pa rin ang paligid. Minsan may maririnig siyang mahina na tunog sa malayo. Parang dumaraan na sasakyan. Tapos, wala ulit. Hanggang sa may narinig siyang kakaibang ugong. Una, mahina lang. Parang hangin. Parang kulog na malayo. Pero palakas ang palakas. Napatingin naman si Maricar sa itaas ng bodega. Sa kisame na manipis. Anak, bulong niya at kinarga ang bata kahit mahina na ito. Okay lang, Mommy's here. Lumakas ang ugong. At sa ilang segundo lang, ramdam na ramdam ang panginginig ng hangin sa buong mansyon. Parang may lumapag. Parang may malaking bagay na bumaba mula sa langit. Biglang nagulo ang paligid. Narinig niya sa labas ang mga sigaw. Ano yun? Bakit may helicopter? My God! May tumakbong mga paa. May bumukas sa sarang pinto. May tumahol na aso sa malayo. Parang biglang nagising ang buong mansyon sa isang bangungot. At nang tuluyan niyang marinig ang boses na nasa labas, mas malinaw na ngayon. Alam niya ang totoo na. May helicopter sa front lawn. Sa harap ng bahay ng biyenan niyang, akala mo kung sino. At dahil sa lakas ng tunog, kahit ang mga bisitang lasing at tulog kanina, gising na ngayon. Panic, shock, gulo. Ma'am Maricar. Isang malakas pero respectful na tawag ang biglang narinig sa labas ng bodega. Napapitlag si Maricar. May yabag ng maraming tao. Mabilis, sabay-sabay. Parang trained. Bumukas ang pinto ng bodega. Biglaan, parang emergency. At doon tumambad ang mga lalaking nakaitim. May headset, may flashlight, may mga dalang medical kit. Parang pelikula. Isa sa kanilang lumapit agad kay Maricar at nag-salute ng bahagya. Ma'am, we found you. Tapos may sumunod na lalaki na naka-formal suit. Hawak ang tablet. Halatang assistant. Good evening po, Ma'am Maricar. Sabi niya na sobrang respetado ang boses. We're here to take you and the child home. Napatigil naman si Maricar. Sa unang pagkakataon sa gabing yon, may tumawag din sa kanya ng tama. Hindi ikaw. Hindi yaya. Hindi pabigat. Kundi, ma'am. At habang lumalabas siya ng bodega, karga ang anak niya, kasama ang security team. Sa labas, rinig na rinig niya ang hysterical na boses ng mga tao.
Bakit may security? Bakit may helicopter dito? Kanino yun? At sa bawat hakbang palabas ni Maricar, unti-unting lumalapit ang pinakamalaking twist ng gabi. Dahil ngayon, hindi na siyang babaeng pinapahiya. Ngayon, sila na ang matatakot. Parang tumigil ang buong mundo sa harapan ng mansyon. Sa gitna ng malawak na lawn, yung lawn na kanina lang ay tahimik at elegante, ngayon ay puno na ng mga taong nakapajama, nakagaw na gusot, at mga bisitang nagmamadaling lumabas para makita kung ano ang nangyayari. At sa gitna ng lahat, isang helicopter. Umiikot pa ang blades. Malakas ang hangin. Lumilipad ang buhok ng mga tao. May mga napapasigaw. May mga napapatakip ng tenga. May mga natatakot kasi first time nilang makakita ng gano'n na lumapag sa mismong bakuran ng pamilyang akala nila ay pinakamayaman. Ngunit mas nakakatakot pa sa helicopter ay ang babaeng lumabas mula sa bodega. Kasunod, ang security team. Si Maricar, karga-karga ang anak niya. Pagod na siya, oo, pero hindi na siya mahina. Hindi na siya yung babaeng tahimik lang na kayang utusan at lokohin. Ngayon ang mga mata niya ay malamig, buo, at sa bawat hakbang niya papalapit sa front lawn, parang may sariling aura siyang dala. Yung aura ng taong may kapangyarihan, pero matagal lang piniling manahimik. Nagkumpulan ng mga bisita, parang nanonood ng live drama. Siya yun? Bakit may security? Wait, si Maricar yan ba? At sa isang iglap, narinig ang pinakamalakas na bulong ng gabi. Ma'am? Si Doña Lilia nanginginig ang kamay habang hawak ang robe niya. Si Lola halos hindi naman makapagsalita. Si Celine nakatayo sa gilid, napako ang tingin kay Maricar na parang hindi makapaniwala. At si Enzo ang pinakaunang tumakbo. Maricar! Hingal siya at naka-blazer pa rin siya pero gusot-gusot na. Pawis ang noo. Parang bigla niyang naalala na may pamilya pala siya. Lumapit siya ng mabilis. Halos matisod. Maricar, ano to? Tanong niya na gulat. Parang hindi niya alam kung matatakot ba siya o magagalit. Bakit may helicopter? Bakit may mga ganyang tao? Tumingin si Maricar sa kanya. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Pero ang tingin niya ay mas masakit pa sa sigaw. Enzo, mahinahon niyang sabi pero may bigat na parang pader. Umatras ka. Napaatras si Enzo, automatic. Parang hindi niya mapigilan. At doon sa harap ng lahat ng mga bisita, pamilya, at mga staff, dahan-dahang nagsalita si Maricar. Yung boses niya ay kalmado, pero deadly. Hindi niyo alam kung sino ako. Kasi pinili ko maging simple. Tumahimik ang paligid. Parang lahat ay nag-freeze. Kahit yung helicopter, parang biglang humina ang ingay sa pandinig ng lahat dahil mas malakas ang bigat ng sinabi niya. Tumingin si Maricar kay Doña Lilia at Lola. Pinaghugas niyo ako ng plato. Tuloy niya at hindi nagtataas ang boses. Pinakain niyo ako sa likod. Pinatulog niyo kami sa bodega. Habang yung anak ko inuubot nilalagnat. Humigpit ang yakap niya kay Mika. Ang apo ninyo, dagdag niya. Tinawag ninyo ang arte. Napatingin si Lola sa paligid. Parang gusto niyang magsalita pero walang lumalabas. At parang gusto niyang maiyak ni Doña Lilia sa hiya. Pero pilit siyang matigas. Ano bang pinagsasasabi mo? Singal ni Doña Lilia. Kung mayaman ka pala, bakit hindi mo sinabi? Ngumiti si Maricar, pero hindi masaya. Dahil gusto ko sanang maniwala. Sagot niya, na may tao pa ring mamahalin ako, bilang Maricar lang. Bumaling siya kay Enzo, at si Enzo halatang nanginginig na. Love, sabi ni Enzo papalapit ulit. Hindi ko alam na ganito ka, please. Tiningnan siya ni Maricar. Parang iniisa-isa lahat ng sugat na ginawa niya sa kanya. Hindi mo alam?
Tanong niya. Mahina lang pero tumama sa buong crowd. Tapos huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, inamin niya ang katotohanan. Ako si Maricar Villamor, sabi niya. Ako may-ari ng Villamor Holdings at investor ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, Enzo. Nagkagulo ang bulungan. Villamor Holdings? Yun ang malaking kumpanya sa Manila. Grabe, siya pala yun? Namatla si Enzo. Ha? Halos maubusan siya ng boses. Investor ka sa... Tumango si Maricar. Yung promotion mo? Dagdag niya. Hindi lang dahil magaling ka. Dahil recommended ka. At alam mo ba kung sino ang pumirma sa approval? Lalong namutla si Enzo. Parang binuhusan ng yelo ang katawan niya. At hindi pa tapos si Maricar. Bumaling siya sa mansyon at sa lupa. Ang lupang tinatayuan ng mansyon na to. Sabi niya habang nakatingin kay Doña Lilia at Lola. Leased under Villamor Properties. Parang may sumabog sa hangin. Napaupo si Doña Lilia sa upuan sa sobrang shock. Parang nawala ng lakas ang tuhod niya. Si Lola, tulala. Si Celine ay napaurong. Parang nahulog bigla ang pride niya. Kanina, reyna siya. Ngayon, parang extra na lang sa kwento. Hindi pwede. Bulong ni Celine. Hindi pwede. Pero walang nakikinig sa kanya ngayon. Kasi ang bida, hindi siya, kundi si Maricar. Lumapit ang assistant ni Maricar, hawak ang coat. Ma'am, ready na po kami. The doctor is waiting sa clinic. Tumango si Maricar. Anak ko muna, sabi niya. Dito ay parang nagising ulit si Enzo. Bigla siyang lumapit at tumawak sa braso ni Maricar. Maricar, please, wag. Please. Basag ang boses niya. Ako na, babawi ako. Sige, kasalanan ko. Pero pamilya tayo. Dahan-dahang tinanggal ni Maricar ang kamay niya. Hindi marahas, pero sapat para iparamdam na tapos na. Pamilya? Ulit na Maricar. Kailan mo kami naging pamilya, Enzo? Nung pinahiya mo ako sa harap ng iba? Nung tinawag mo akong mukhang yaya? Nung hinayaan mong matulog ang anak mo sa bodega? Hindi makasagot si Enzo. Pinili kitang mahalin kahit wala kang pera. Tuloy niya. Pinili kitang samahan nung hirap ka. Pero nung ikaw ang umangat, iniwan mo kami sa likod. Tumulo ang luha ni Enzo. Totoo. Pero si Maricar, wala nang luha. Ngayon, sabi niya, pinapakita ko lang kung sino ako. Kasi kailangan kong iligtas ang anak ko at ang sarili ko. Tumingin siya kay Enzo sa huling beses. Hindi mo ako deserve piliin. Sabi niya nagdiretso at malinaw. Kasi kahit kailan, hindi mo ako pinili. At habang humahampas ang hangin mula sa helicopter, umakyat si Maricar, karga-karga ang anak niya. At bago siya pumasok, tumigil siya sandali at tumingin sa lahat ng tao sa salon. Lalo na kay Lola at Doña Lilia. Hindi siya nagbanta. Hindi siya nagmura. Hindi niya kailangan. Kasi ang katotohanan na lumabas ngayong gabi, iyon ang pinakamatinding bagsak nila. At habang nagsasara ng pinto ng helicopter, narinig ni Maricar ang mga huling bulong. Grabe, siya pala yun? Pahiya sila. Karma. Umakyat ang helicopter. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, lumipad si Maricar palayo sa sakit. Palayo sa mga mapangmata. Palayo kay Enzo. Kasama ang anak niya at kasama ang isang bagong simula. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button